What's up guys? Me again, Van Civil Ghost and Picture. So ngayon guys, wala pang inspiration ngayon. So manood muna tayo ng mga creepy videos guys. So medyo natagalan yung pag-upload po ng mga reaction. Medyo busy guys. So ang ating panoorin ngayon guys ay Goosebumps Top 5 ulit. So shout out sa mga team dyan. Ghost Hunting Cebu. Shout out. Fuji Ghost Hunter Pro. Tatakbo ng Jeep Scan Pincho. At saka Rodenberg Selection. So, hindi na ito. Patigyan lang ito guys. Kung bago kayo sa ating YouTube channel, please subscribe. Plus, join Ghost at Pincho na. So, let's go guys. Samahan niyo ako. Panoorin natin itong Goosebumps Top 5. Ang mga videong inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. Goosebumps Top 5. Top 5 Ghosts Caught on Day at Night. Si Raul ay isang night shift security guard sa isang lumang store noong 2019. Madalas siyang makaranas ng poltergeist event gabi-gabi pero wala umanong naniniwala sa kanya. Kaya naman nag-decide siyang i-document at videohan ang kanyang nararanasan at i-post ito sa kanyang YouTube channel na Raul Garcia C. Maraming nainganyo at naniwala sa kanyang mga ipinost at agad dumami ang kanyang mga subscribers. Panoorin ang isa sa kanyang chilling clips. Estar grabando completamente solito. So, ito guys ay nasa Tomando veces. Bear Justo Parking música porque me Store, da no? mucho miedo. Se empezó a Inside escuchar storage más area. ruidos ahí arriba. Ay, ¿quién me va a estar viendo ahorita? No manches. Bueno, es la evidencia. Lo que tengo que hacer es esto. Está checando el escáner. Esa ya está al fondo. Grabe na, no? ¡Ay, Dios! Habang naglilibot at ipinapakita ni Raul ang store, bigla na lang may gumalaw na isang cart Oh. at dito na nga nagsimula ang hunting. Yun guys, lumaya na yung Esa es la primera cosa. postcard. No mames. Grabe na. Nagtatawa lang siya guys, no? No mames. Hindi nakatatakot. Ya me dio miedo. Maya-maya pa, dumating si Raul sa isang room na mukhang isang storage room. Vamos a ver. Escuchan un chorro de ruidos por aquí. Bastante ruidos. Mira cómo está desmantelado todo, no manches. Oh. Bueno, así normalmente es. Casi toda la basura es de aquí, de Soriana. Todo lo que te... No mames. Ang area na ito ay under renovation at dito daw umano madalas makarinig ng ingay si Raul. Marahil nagagambala na ang mga espiritu dahil sa renovation kaya sila ay nagpoprotesta. Maya-maya pa sa kabilang room. ¿Qué tal, amigo? Yun guys, Santa Claus. Hola, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No vengo a molestarte. A ver, vamos a acercarnos poquito. No, así me da quiz. ¿Qué pedo? Yun, No gumalaw. mames. No tiene pilas, no manches. Yun yan guys. Yung Santa Claus. Manches. Ay, mira. Patawa-tawa lang si Raul pero halatang ito ay act lamang para hindi siya mabalot ng takot. Siya ay umalis sa room pero muli niyang inipon ang kanyang tapang para maipakita na walang ibang halong trick ang paggalaw ni Santa. Está horrible aquí, no manches, y huele bien feo. A ver, vamos a ver de qué se trata este amigo.
Hola, Santa Claus. Hey, mándale un saludo a mis amigos, por favor. Ay, no manches. ¿Qué pedo? No está conectado, no manches. No manches, no manches. ¿Qué pedo? Bigla na lang bayolenteng tumumba si Santa Claus at ang nakakapaninding balahibo pa. Sakto itong gumalaw nang nasa harap na nito si Raul. Nais kayang makipag-communicate ng spirits sa kanya. Makikita na hindi ito naka-on or naka-plug in. So paano ito napaandar ng ghost? Supernatural power ba? Or di kaya na-possess na ito? Sadya nga lang na hindi naka-design si Santa para malayang gumalaw, kaya ang nagawa lang nito ay tumumba. Sa isa pang video sa channel ni Raul, isang gabi siya ay nasa warehouse. May naririnig daw umano siyang malakas na ingay. Nang ito ay kanyang puntahan, ito agad ang sumalubong sa kanya. Pero es que cada vez esos golpes, esos sonidos. ¡Ay, cabrón! ¡Cabrón! ¡Ay, no mames, no mames! Isang warehouse trolley ang makikitang umiikot-ikot mag-isa. Tila ba pinaglalaroan ito ng multo? Paano ko nasabi? Well, Pero si pudiéramos tener la certeza de que es, Sobrang takot pa guys. obviamente cuando vemos cosas Sí, tenemos que asegurar, ¿verdad? Si no es una persona, es nuestro trabajo. Nada más el deber ser, porque pues si queremos nosotros hacer bien nuestro trabajo, nakita niyo ba yon? Isang dark figure ang bigla na lang sumilip kay Raul nang inikot niya ang kanyang camera. Ito ay walang feature at mukhang nakikipagtaguan ito kay Raul. Ano sa palagay niyo? Ito kaya ay isang ghost caught on tape? Visit Raul's channel at kayo na ang humusga. Something behind you. Isang Brazilian TikToker ang nag-post ng creepy video na ito. Ipinost niya ito sa kanyang TikTok account na Elias DFGH at kumalat na rin ang video sa iba't ibang paranormal channel. Panoorin ng mabuti, Yung guys, ito sa likunin. Si Elias ay nag-aaral mag-play ng piano at nire-record niya ang kanyang practice upang ma-analyze ito at makita niya ang kanyang progress. Sa video, hindi lang ata si Elias ang naiintriga sa tunog ng instrumentong ito sapagkat sa tabi niya, isang dark figure ang tahimik na nakikinig ng kanyang musika. Ang figure ay walang feature pero isang tingin pa lang, alam mong hindi ito pangkaraniwang nilalang. Ito ay napansin lamang ni Elias nang nakita niya ang reflection nito sa screen ng isang TV. Ibig sabihin, hindi niya ito narinig o naramdaman man lang. Mapapansin na ang figure ay makikitang nakapwesto sa ibabaw ng higaan ni Elias. Ito ay tila nakaupo sa kanyang tabi. Pero, nang mabilisang inikot ni Elias ang camera, wala namang makikitang kahit ano sa kanyang surrounding. At pagbalik naman niya ng camera upang i-double check kung totoo nga ang kanyang nakita, naglaho na ang Black Entity. Ang video na ito ay ang last entry sa TikTok account ni Elias. Hindi na ito nasundan ng update or kahit anong balita about sa kanya. Masyado kayang kinilabutan at natakot si Elias upang mag-record ulit? I guess we'll never know. Isa pa, marami ang naniniwala na ang salamin ay portal o lagusan patungo sa ibang dimensyon. Tama yan. So, possible kaya na nasa ibang dimensyon ang Black Entity na nagpakita kay Elias? Ito rin kaya ang dahilan kung bakit hindi niya ito naramdaman kaagad. Ang screen lamang ng TV ang siyang tanging paraan upang ito ay makita. Then, sa mahilig manood ng TV dyan, ito lang ang maipapayo ko. Make sure to watch Goosebumps Top 5 on your TV for a better experience. One of the boys. Next on our list ay galing ulit sa TikTok at ito ay pinost sa TikTok account na CatGosok. Isang grupo ng mga kalalakihan ang nag-camping isang gabi. Isa sa kanila ang nag-decide na videohan ang moment ngunit hindi ata happy memories ang tatatak sa kanilang mga isip, kundi isang spine-chilling memory. Sendiri kumarangkan dia pada Sa simula tila isang normal na camping trip lamang ang nagaganap.
Nagkakantahan and nag-enjoy lang ang grupo ng mga kalalakihang ito. Pero sa likod ng lahat ng tawanan, may isang dark presence na nakaabang. Sa simula ng video, makikita ang isang babaeng may mahabang buhok Yun, at guys. may pale na complexion. Bae si guys. Ito ay tahimik lang na nakatitig sa kanila. Kalahati lang ng katawan nito ang makikita at ang kalahati ay tila nakalubog sa duyan patungo sa lupa. Ayon sa magkakaibigan, sila-sila lang daw umano ang nasa lugar ng mga oras na yun. Ito kaya ay isang Yun, ghost nabulabog or yung multo. or isa lang itong elaborate hoax. Here's the evidence mga ka-goosebumps. Nabulabog yung multo dahil yung pagkanta nila pangit. Nagtataka na ba kayo kung may kakayahang maglakad sa tubig ang mga multo? Ayon sa iba, ito raw ay mga water spirits. But sabi naman ng iba, ito raw ay tubig lang na binuga ng isang balyena mula sa blowhole nito. What do you think? Share your thoughts down. Light and figure. Number 2 sa ating list ay galing sa ating mga fellow ka-Goosebumps. This video ay sinend sa atin ni ka-Goosebumps Jen Mendez. Nais niyang ipacheck kung may nakita nga ba talaga siyang paranormal sa video na ito. Ang video ay isang vlog ng ating kababayan na si Francis Candia kung saan ibinahagi niya ang kanyang Hindi kasi tayo Pilipino, guys. ang mga pangyayaring naganap nang siya ay nasa Morocco. Watch the full video to learn more sa kanyang YouTube channel. Link will be in the description. Anyway, sa kalagitnaan ng vlog ni Francis, na-point out ni ka-Goosebumps Jen na may puting ilaw na dumaan sa likod at pumasok daw sa isang room. Kasabay nito ang biglang pagsara ng pinto. Presyo parang pang-renta na bilang isang buong apartment. Kung magfo-focus sa background, ilang minuto bago lumabas ang ilaw, may isang babae na pumasok sa kwarto. And then maya-maya sumara ang pinto kasabay nito ang paglabas ng ilaw. Ang ilaw na nag-glide ay reflection lamang ng isa pang ilaw. Ang pinto ay medyo shiny and smooth, so normal lang na mag-reflect ito ng light. Sana nasagot namin ang katanungan na bumabagabag sa iyo, ka-Goosebumps Jen. Ang susunod na video ay sinend sa amin ni ka-Goosebumps John Kirk Alang Pereira. Ang footage ay kuha sa kanilang bagong CCTV noong year 2020. Ayon kay John, uso daw ang kawatan sa kanilang lugar kaya naman agad silang bumili ng online CCTV camera. Makalipas ang ilang buwan, naisipang i-review nila John ang mga recordings na nasa loob nito. And what they saw sent shivers down their spine. Yun, ito ay camera, ano, yun guys, may babae sa ano guys, likod niya. Oh, multo yan. Ang video footage na ito ay nakuha ng bagong dating pa lamang ang kanilang camera. Tinest daw umano ni John at ng kanyang kapatid na babae ang night vision. Night vision ginagabihan. din, night vision. Si John at ang kanyang kapatid na babae na makikita sa video ang tanging present ng mga oras na yon. Subalit yan lamang ang akala nila. Makikita sa likod ni John ang isang silhouette ng isang babaeng may mahabang itim na buhok. Ito ay tahimik lang na nakatayo sa likod ni John at kung papansinin, mukhang bizarre and unnatural ang facial features nito. Una sa lahat, halos wala itong mukha. And second, ang mga mata nito ay tila nakalubog. Nakausap namin si John at sabi niya hindi daw niya talaga kilala ang babaeng nakuha sa video. Ibinahagi rin niya na halos 3 taon pa lang silang nakatira sa place nila. So mukhang wala siyang kaalam-alam kung may previous case ng paranormal sa kanilang lugar. Although may isa pa silang bunsong kapatid. Tulog na ito ng mga oras na nakuha ang video. Sobrang creepy, guys. Or sino kaya ito? Whatever it is, lagi kayong mag-iingat ka-Goosebumps John. The Ghost of Queen Mary. Oh, Queen Mary, barko. Excuse me, Sam. Kailangan na kasi ako doon. Uunahin daw kasi yung nagtap. Last on our list ay galing mismo sa YouTube channel ni Brandon Alves. Siya ay walang iba kundi ang isa sa mga paranormal investigators ng TV show na Ghost Hunters.
Si Brandon Alves ay isa ring author ng libro and he had dedicated his life sa pag-uncover ng mga mysteries ng paranormal. Isa sa pinakatumatak umano kay Brandon ay isang investigation nila ng So, RMS isa itong Ghost Hunter, guys. Ito ay isang barko Yung na Queen nagsail sa Mary, North Atlantic Ocean from imbestigahan niya. 1936 to Oh, 1967. matagal na itong Nagamit din ito noong World War II bilang isang Allied troop ship. Queen Mary. Nalampasan na ng historical ship ang di mabilang na alon at marami na rin ang mga nawalan ng buhay at naglaho sa barkong ito. Isa na dito ang isang batang babae na nalunod sa swimming pool ng barko. Ayon sa mga employee, maraming beses na daw silang nakakita ng mga apparition ng ghost na nakasuot ng 1930s style na swimsuit sa swimming pool area. Dito rin daw nagmamanifest ang isang batang babae na kung tawagin ay Jackie. During their investigation, si Brandon Alves at ang kasama niyang investigators ay nakarinig ng something unsettling. The EVP you are about to hear was collected in the first-class pool area, where the spirit of a young girl named Jackie is reported to manifest. It is clear that the voice was audible, as you will hear APRA founder Brandon Alves and investigator Joey West react to the voice. Oh, without No way. no way. Isang boses ng batang babae ang tila nagpapalayas sa mga investigators. Meron din isa pang boses na tila humihingi ng tulong. Si Jackie na kaya ito? Sino kaya ang humihingi ng tulong? Ang susunod na clip ay isa pang raw footage sa investigation na ginawa nila Brandon Alves sa RMS Queen Mary. Ito ay nakuha So, habang guys, nililibot nila ang changing stalls ng swimming pool. Nakita niyo ba yon? Isang figure ang makikita sa isang changing stall ng pool. Ito ay mukhang isang batang babae at ang Bata, mga guys. nito ay tila umiilaw. Tahimik lang nitong pinapanood ang grupo ng paranormal pinapakita yung investigators bata, mula guys. sa dilim. Si Brandon at ang isa pang paranormal Grabe investigator at isang gwardiya lang ang tanging tao na present ng mga oras na yun. Ang mga staff at ibang guest ay prohibited sa pag-access ng area, kaya naman mahirap isipin na ito ay isang tao. Sino kaya ang ghost na ito? Ano kaya ang nais nitong iparating sa mga investigators? Check out Brandon's channel at kayo na ang humusga. Ito ay para sa mga mahilig sa pusa. Yan, pusa. Grabe. Double check lagi mga ka-goosebumps. Baka isa na palang spirit ng cat ang nilalaro nyo. Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming Ako sa guys. ipinapok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email. So, yun lang guys, no, ating ano kami ngayon. So, marami pa tayong creeping video na reaction guys at panoorin. So, please subscribe na YouTube channel guys. Panoorin ko sa video at share yung aking video. So, paano guys, wala pang explore ngayon. So, salamat sa panonood salamat sa panonood sa aking video. So, sana subscribe mo ko. 1K, go to 1K subscriber guys. Thank you.